Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon, nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan niyo ko guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang good news. Pangulong Bongbong Marcos, ibinida ang ganda ng ating kultura. Terminal 2 ng NAIA, pang world class ang ganda. Mga anti-Marcos, natameme sa galing ng Pangulo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ang Pilipinas ay patuloy na nagsusulong ng malawakang programa sa pagpapaunlad ng ating infrastruktura na tinatawag na Build Program mula sa termino ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at kahit natapos na ang dating administrasyon. Nakakatuwa mga kaibigan yung build na yan. Kasi kay Tatay Digong tapos nung naupo si Pangulong Bongbong Marcos, muling itinuloy niya. Hindi siya tulad ng iba naging presidente na kung ano yung naiwang proyekto ng dating presidente. Pag umupo na, pinapabayaan niya na. Tapos pag nagkaroon ng problema, isisisi niya yung dating naging presidente. Di ba? Buti na lang talaga mga kaibigan. Ang nanalong Pangulo natin, Bongbong Marcos. Di ba? Ang saya. Tulad ng kanyang ipinangako nung kampanyahan na ipagpapatuloy ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang magagandang proyekto ng dating administrasyon sa pamamagitan ng kanyang Build Better More. At isa na nga dito ay ang ating airport, particular na ang Terminal 2 ng NAIA na pang world class ang ganda dahil sa new improve nitong mga pasilidad. Sa loob ng Terminal 2 ng NAIA ay mayroon na ngayong mga bagong sitting area na may Filipino-made furniture, tourist information centers, lodging area na may mini garden, bagong charging station, komportabling waiting area, Grabe. puno, Ang ganda mga kaibigan. plants wall at solo. Hindi na drawing yan mga kaibigan. Kumbaga, legit na yan mga kaibigan. Tao na talaga yung mga nandyan. Dati plano-plano lang. Hiyang panels sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pagbutihin ang pangkalahatang karanasan sa turista. Iminungkahi ng Department of Tourism Philippines ang pagpapahusay at pagpapabuti ng ating mga gateway mula sa pagtaas ng kahusayan sa mga sistema hanggang sa pagpapakilala ng mga estidika upang maihatid ang natatanging tatak ng Pilipino. At magkaagapay na pagtutulungang trinabaho ng Department of Tourism at Department of Transportation ang panibagong pasilidad sa loob ng Terminal 2. Ayon pa nga kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, the effort is to give tourists and travelers alike a reminder of how beautiful our country is and how talented our Filipino workers are, as can clearly be seen in all furniture that has been installed in this terminal." End quote. Ang proyektong ito ni Pangulong Bongbong Marcos ay naglalayon na ma-enhance ang overall tourist experience sa Pilipinas. At alam naman natin na ang first and last impression ng ating mga turista ay nasa ating mga airports at ating mga seaports. Kaya naman mga kababayan, damhin ang pagmamahal at init ng pagtanggap ng Pilipino at tangkilikin at hangaan ang gawain ng mga artistang Pilipino sa bagong pinahusay na NAIA Terminal 2. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento
At ayon pa sa kanila, from PRRD Build to PBBM Build Better More. God bless Philippines. Ganda naman ang naiya natin. Magaling yung may ideya niyan. Tama yan, ipakita natin mga local product natin. E pwedeng ilaban sa ibang bansa. Pang world class. God bless you PBBM. Next step, bring it back to its proper name, Mia. Grabe, less than a year pa lang si PBBM as president. Pero ang dami na agad accomplishment. Yan ang sinasabi nilang weak leadership. Thank you PBBM. I am so proud loyalista. End quote. Sa mahigit 3 taon mula nang maramdaman ng epekto ng pandemya, turismo ang isa sa mga industriyang nagpatakbo sa ekonomiya ng bansa. Sa pagsisikap na paunlarin pa ito, na kayang tumumbas sa pandaigdigang pamantayan, inilatag ang National Tourism Development Plan na naglalayong gawing tourism powerhouse in Asia, ang isang bagong Pilipinas. Taong 2022, nakatanggap ang Pilipinas ng samot-saring parangal mula sa ilang prestihiyosong award-giving bodies abroad. Kaakibat sa mga pagkilalang ito ay ang pagdami ng mga bisitang dumating sa bansa. Base sa huling datos, tinatayang nasa 2.65 million ang international visitors noong December 2022 at umabot naman sa 214 billion pesos ang kinita ng bansa sa turismo. At ngayong 2023, sa loob ng 3 buwan, lagpas 1 milyon na ang mga bisitang dumating sa bansa. Kaunting bilang na lang para makamit ang 4.8 million na projected tourist arrivals for the year. Pero sa kabila ng lahat ng ito, patuloy na sinusuri ng Department of Tourism ang ilan sa mga paraan para palawigin pa ang turismo sa bansa. The National Tourism Development Plan 2023 to 2028 serves as the blueprint for tourism development and transformation under the administration of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Priority talaga niya yung turismo at pagbangon ng turismo, recognizing the strength of this industry as a socio-economic tool for development para naman po matulungan yung ating mga kababayan. Una, we will focus on tourism infrastructure development and connectivity to improve roads, bridges, drainage systems, water systems, even sewerage systems, no? In coordination with the Department of Public Works and Highways. Para naman po hindi maghirap yung ating mga turista na pumunta sa ating mga tourist destinations at maging sustainable yung mga destinations na ito for the long term. In addition, one of the biggest challenges of the tourism industry is connectivity. And that's why in collaboration with the Department of Transportation, we have been aggressively pursuing the resumption of old routes as well as the addition of routes, both international and domestic, into and around the Philippines. At saka isa-spread po natin hindi lang sa ating mga well-known destinations, pati na rin po sa ating mga emerging destinations. In addition to this, we're working with the OTR to improve our gateways, our airports, our seaports, and other primary and secondary gateways. We are modernizing transport infrastructures for tourists to enjoy their travels to their favorite vacation destinations. A good number of our transport projects were designed to enhance passenger experience at our airports, seaports, and even railways. Ngayong panahon ng makabagong teknolohiya, sisiguruhin din ng planong ito na bawat sulok ng bansa ay konektado sa elektrisidad at komunikasyon. Alinsunod sa prioridad ng Department of Information and Communications Technology na i-digitalize ang buong Pilipinas. Nakipagkasundo ang DOT sa kagawaran para tuparin ang mga hangarin nito. So, ang layunin po nitong MOU is saan makakatulong ang Department of Information Communications Technology upang maisatupad ng DOT ang kanilang mandato na to improve our tourism infrastructure, to improve our tourism experience in the country and promote tourism. Ang first and foremost, of course, yung connectivity ng mga tourist sites natin. Dahil karamihan ng ating mga turista, pagdating sa mga beaches, dating sa mga areas na walang signal daw. So, pinaka-prioritize ngayon ng DICT na malagyan ng magandang connectivity doon sa mga lugar na yun. I-improve po ng DICT
yung internet connectivity in destinations across the Philippines, and for the DOT in partnership with the Tourism Promotions Board to establish a tourist life cycle app para with your phone hindi mahirap mag-book ng yung hotel or other tourist services, access to tour guides and the like. And to ensure that the experience of tourists is positive overall, we're establishing a tourist assistance call center, a number na pwede nilang tawagan kung meron silang ma-encounter ng mga paghihirap or scams and the like or issues in the Philippines. At dahil kilala ang Philippine hospitality sa buong mundo, layunin ng National Tourism Development Plan na ipakita ang tunay na tatak serbisyo ng mga Pilipino. Sabi po ng Presidente, i-improve natin yung overall tourist experience. We have already begun the work of breaking ground on 10 tourist rest areas all over the Philippines para naman po mabigyan ng convenience yung ating mga turista. More often than not, pag pumunta ka sa isang destination, walang CR. Papunta doon, di ba? And so, the tourist rest areas will provide clean and decent restrooms, an information center, at para matulungan yung ating mga small and medium enterprises, meron po tayong pasalubong center. Sa patuloy na paglago ng turismo, katumbas ang pagbubukas ng mas maraming trabaho. Sa katunayan, mahigit 5 milyong Pilipino na ang nabigyang trabaho sa industriya. At dahil sa lumalaking demand sa turismo, isinagawa ng DOT at Department of Labor and Employment ang kauna-unahang National Philippine Tourism Job Fair. Mahigit 8,310 job vacancies ang nabuksan mula sa 157 kumpanya sa bansa. Ng turismo ay napakalaki at napakahalaga ang kanyang ginagampanan. May kinalaman sa usapin sa trabaho. Meron kaming naidaos na job fair na ang tema ay trabaho, turismo at asenso. Na ang layunin ay tayo po ay talagang tuluyang makabangon. Madagdagan po ang ating tinatawag na foreign exchange earnings. Tumaas ang bilang ng mga turista na pupunta sa ating bansa. Nang sa gayon, lalong makalikha ng mas maraming hanap buhay para sa kapakinabangan ng ating mga manggagawa. Pagdating naman sa international stage, bibida rin sa ibang lahi ang pinakamagaling na tourism ambassadors ng Pilipinas, ang Overseas Filipino Workers. Last year, inilunsad ng DOT at Department of Migrant Workers ang Bisita, Be My Guest program na magbibigay ng kaukulang gantimpala sa mga Pilipinong makapagdadala ng kanilang mga kaibigan, mahal sa buhay o mga bisitang dayuhan sa bansa. So it's really creating moments, which I believe is what tourism is all about. It's really creating moments, and there's no better sector and people to do that with than our overseas Filipino workers. In the same manner, let's also make our OFWs feel naman na they are not just bystanders, but they are really part of our economic development plans as Philippine tourism ambassadors. Higit sa lahat, palalakasin pa ng National Tourism Development Plan ang kapasidad ng local government units at ng lahat ng grupong bumubuo sa turismo ng bansa. That's why from the very beginning, we've engaged in the effort to listen. Makinig tayo sa mga tourism stakeholders natin para malaman natin kung paano natin ma-address yung paghihirap nila dulot ng pandemya at mga kalamidad, and how we can craft a national policy that is responsive to their needs. The tourism industry will anchor itself on the strength of the Filipino brand to allow the Philippines to reintroduce itself to the world and to let them get to know the beauty, the grace, the smile of the Filipino, and the best of what we have to offer as a nation and as a people. Isa ang turismo sa mga industriyang nakaranas ng matinding paghihirap na dulot ng krisis pangkalusugan. Sa pagtutulungan ng lahat ng sektor, paghilom, at ang pangarap na maging pangunahing destinasyon sa Asia at buong mundo ang makakamit natin sa bagong Pilipinas. At yun na nga Buti na lang talaga mga kaibigan, si Pangulong Bongbong Marcos yung nanalo na bilang Pangulo natin. Napakahusay talaga, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.